ang ganda ng gising. Yes, good morning po mga kapuso. Nice, nice. Red and green. Merry Christmas! Merry Christmas! Mukhang white Christmas, ha? White ang Christmas tree. Alam niyo na yan, pag-birth. Asahan niyo na yan. Yes, mga kapuso, unang araw po tayo ng buwan ng Setyembre. Burr month na tayo. Ibig sabihin, Pasko na sa Pilipinas. Burr month na. Talaga. Oo. Tayo naman mga Pilipino, apat na buwan tayo sa celebrate, Yeah, diba? totoo. Pasok ang brand, naku, Pasko na! Oh, January pa, di ba? And yet, pagdating ng December, parang kulang-kulang pa rin yung oras mo. Last minute pa rin. Pero Christmas rush pa rin. Totoo. At dahil una kayo lagi dito sa unang hirit, hayaan nyo kami ang unang bumati sa inyo ng Merry Christmas po, mga kapuso! At dahil dyan, sisimulan na natin ang ating UH Christmas Countdown. Tandaran! There you go! Eksakto, 115 days na lang po. Pasko na. At ngayon, simula na ng pinakamahabang pagdiriwang ng Christmas. Yan ay ang natatanging Paskong Pinoy. Oh yes! At ngayon, unti-unti na nating nararamdaman ang simoy ng Pasko. Ganun ba? Ulit na rin ito sa ating paglabas ng mga baul, ng mga Christmas decor tulad ng Christmas lights at parol. Siguro yung mga bandang October, or after November 1 and 2 usually. Pero paano ba natin malalaman kung ito ay safe pang gamitin at hindi maglikha ng sunog? Yan po malalaman natin mamaya. Yung ba yung galing sa baul? At bukod sa Christmas lights, patok din tuwing ganitong Christmas season, ang napakasarap na Christmas! Yay! Order na kayo. Order na, advance order. Pero, alam nyo ba, pwede nyo rin pagkakitaan yan at gawing business. Mamaya, ituturo namin yan sa iyo kung paano pagkakitaan ng ham. Sige nga. Pakabili kami sa iyo, Maring Sua, like last year, di ba? Ano muna? Oo, order na kayo. Kaunti lang patong ko. Sabi ko nga, pag alam niya na-assign siya sa ham factory, mag-withdraw na siya the day before. Naku po. At dahil ang Pasko ay parang sa mga bata, may maaga kaming sorpresa para sa kanila. Papasyal natin sila today sa Cosmic Kids sa Pasay City na isa rin kakaiba at nakakaaliw na gym. Hindi lang mag-enjoy yung mga kids, aba magiging fit pa. Abangan niyo yan. Sa mga Christmas carols, no? Maaga din magpatugtog minsan sa atin, sa mga malls, sa mga malls. Sa mga ranges, Mag-call tayo mamaya. Ako, maririnig mo yung Christmas carols, iba-iba na. Joy to the Nakakagaan ng pakiramdam, no? Kahit anong problema mo pagka talaga. malapit na Christmas. At wala kang pera pagdating ng Pasko. Hintay mo na lang yung bonus. Ay! Sana. Actually, maganda ngayon pa lang. I'm sure may iba kasi sa atin ginagawa na ito. Parang throughout the year, namimili na unti-unti. Parang hindi pagdating ng December, kahit na kayo merong bonus o 13th month pay, talaga ang bigat naman talaga kasi. Kasi marami pa iba mga inisay ng donation ng pang-giveaways. So ngayon pa lang, unti-unti nyo na yung pag-shopping ng mga sale. Parang yung bonus parang hindi dumaan lang, no? Meron Kaya parang may isang araw, may isang ball na nag-sale ng mga, yung mga damit na pambata. Sabi ko, naku, maganda na yung pang-regalo sa mga inaanak. Tama, tama. Good job. 70% off. Oy, sino natin Mamaya pag-usapan natin kung saan mo nakita yan. At narito na pong mga mainit na balita sa ating Top Hirit. Mga kapuso, patuloy po na nakararanas ng maulang panahon ang western section ng bansa. Ayon kasi sa Pag-asa, meron pa rin southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa bansa. Habang ang iba pang bahagi ng bansa ay magiging maulap ang panahon na may kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy pa rin pong nakararanas ng pag-ulan ng Metro Manila ngayong magdamag. May namumuubang sama ng panahon na naman tayo. Alamin natin kay Sunny Paharilla, ang weather forecaster ng Pag-asa. Sunny, iniwan na tayo ni Nina, pero bakit maulan? Habagat? Magandang umaga po, Rhea. Maulan pa nga po tayo kahit na wala na tayong bagyo. Ang ating pong southwest monsoon ang umiiral ngayon at yung ating kasing bagyong si Mina ay humina na. Nang humina siya, nung nagkaroon tayo ng kumbaga mas broad ang ating cloudiness, di tulad nung mas malakas siya, concentrated papunta doon sa gitna ng bagyo. Kaya kukunti lang napupunta sa atin ngayon. Halos sa buong kanlurang bahagi na po ng bansa ay cloudy tayo. Becoming widespread rains tayo dito sa Mindoro area. And then dito sa kanlurang bahagi ng gitna at sa kahilagang Luzon. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon ay magiging madalas na maulap din po tayo at may mga kalat-kalat na pagulan din tayong inaasahan. Maliban na lamang po dito sa Visayas area, isolated rain showers lamang po ang ating ina-expect dito sa central at saka sa eastern part po ng Visayas. And then dito rin po sa central at eastern part ng Mindanao, isolated rain showers lalo na po sa pagdating ng hapon o gabi.
Dito sa Metro Manila, may nakatutok po tayong medyo makapal na kaulapan. Bagamat ito'y pababa ang kanyang movement, kaya ine-expect po natin na magiging maulan pa rin po. Malakas po ang ulan, mas lalong malakas ang ulan dito po sa may coastal area, dito sa may Cavite area. Talagang malakas, severe po yung naging thunderstorm po kagabi. Mula pa po yun ng mga alas 12 hanggang ngayong madaling araw, mga alas 4 na po, medyo malakas pa po yung ulan natin sa Cavite area. Saan hanggang kailan itong mga pag-ulan? Ini-expect po natin dahil ito nga ang buwan talaga ng September, ito yung pinaka-peak talaga ng southwest monsoon season natin. So habang lalo pat aggravated na nandito nga itong si Mina, yung Mina na si Mina, pero itong si Talas kasi ang medyo nagpapagalaw talaga ng ating southwest monsoon. Ang parang driving force talaga ng ating southwest monsoon sa kasalukuyan na itong presensya ng ating bagyong si Talas. Although malayo ito, ay hinahatak naman niya itong ating hanging habagat. Kaya ito yung mga rason. We are expecting na pagka natunaw ng ganap itong si Mina, kasi nasa kalupaan na ito ng China, and then itong si Talas naman ay nakapunta ng ganap dito sa Japan in the next 3 days, in-expect natin na mas magkakaroon tayo ng improvement dito ng magandang panahon dito sa So, ang direksyon nitong si Talas hindi naman papunta sa Pilipinas? Hindi po, Japan Okay. po. It is moving northward towards Japan po. Sunny, ito na. Unti-unti na rin ba nating mararamdaman yung lamig daw ng simoy ng hangin, lalo na ngayong pumasok na itong Burr month natin? Hindi pa po. Ang month of September, ang prevailing wind po natin ay galing pa po sa ibaba po yan, yung southwest na tinatawag. Pagdating po ng October, doon po pumapasok ang tinatawag natin na transition period. Ibig sabihin, wala po tayong monsoon, hindi po northeast, hindi rin po southwest. Ang nagkakaroon po tayo ng malamig na hangin o panahon pagka yung prevailing winds po natin ay nanggagaling na po dito sa Siberia na dinadala sa atin as a monsoon, tinatawag natin na northeast monsoon o amihan. Nag-uumpisa po yan na mga bandang katapusan ng October towards November, December. So hindi pa po, ngayong buwan ng September, hindi pa po natin talaga mararamdaman yung ini-expect natin na malamig na simoy ng hangin. Any other weather disturbance, Sunny? So far sa ngayon, wala pa po tayong nakikita. Although sa ating model guidance, sinasabing early next week ay mayroon. Bagamat hindi siya papasok sa Philippine area. Pero marami pang chances ang ano doon. As sa present po na ating synoptic conditions, according to our observations, wala pa po tayong nakikita. Maging dito sa labas ng Philippine area of responsibility na malapit po sa atin, wala pa po tayong disturbance na nakikita. Alright, Sunny Paharili, ang weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo dyan. Salamat. Nako mga kapuso, ngayong umaga po ay inaantabayanan natin ang pagdating ni Juan Manuel Marquez, ang boksingerong makakatunggali ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa darating na Nobyembre. Dulan po si Marquez ng PAL Flight PR-103 mula sa Los Angeles, California. Makakasama niya rito ang top-ranked Big Boss Bob Arum at maging ang ilang miyembro ng kanyang team. Narito po siya para sa gaganating World Press Tour, kasama siyempre si pambansang kamao Manny Pacquiao sa Sabado. Nakabantay sa NAIA si Pia Arcangel. Pia, kamusta na? Dumating na ba? Ako, girls, good morning at bagong lahat, Merry Christmas sa inyo ha. Pero eto, nandito tayo, nag-aantabay pa rin. Lumapag na yung eroplano na lulan si Juan Manuel Marquez, El Dinamita. Pero hanggang ngayon ay inaantabayanan pa rin natin ang kanyang paglabas dito sa arrival terminal ng NAIA. At inaasahan nga na dadalo si Juan Manuel Marquez sa press tour or kick-off ng World Press Tour na gaganapin ngayong Sabado dito rin po sa Maynila. Kasama syempre si Pacman, ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. At kung matatandaan natin, Rhea, ito na ang magiging ikatlong pagkikita ni Juan Manuel Marquez